improvement and relations between China and Philippines. And nagtagumpay din naman ako dahil nakikipag-usap ako, nakikipag-inuman ako sa kanila yung may mga high officials. Ano pa yung in-offer sa'yo ni former President Duterte? Wala na, diba? Kasi ang usapan namin, ibibisto ko yung mga katiwalian sa administrasyon niya. Ang nangyari dyan, kiniringan siya ng mga tauhan niya, mga nasa paligid niya. In fact, kuminsan meron akong panahon na sabi ko, Bay kasi ang tawag ko sa kanya Bay, hindi kita maaabot Mayroon ka bang direct line? Ito palang si Digong, hindi marunong sa telepono. Wala Bakit kay Bongo? Sabi ko minsan busy yung maraming siguro sa dami ng tawag, minsan hindi ako nasasagot. Baka pwede mo akong bigyan ng direct line kaya ibang linya. Sige, sabi niya, bibigyan kita ng linya ng kanyang AD-CAP na babae. Tawag ako ng tawag. Hindi rin. Sumasagot. Kita naman kami uli. Yung the rare occasions na kikita kami. Sabi ko, paano ito? Ayaw rin binigay yung kanyang nurse, yung number ng nurse niya. Hindi rin. Tapos finally, sabi ko, ano ba ito? Hindi kita maabot hindi kita matawagan. Hindi sila sumasagot. Binigay na yung kusinera. Yung kusinera niya, yung telepono ng kusinera niya, hindi rin. Ano ibig sabihin yan? Hindi hinaharang. Kailangan dumaan kay Bongo. Grabe ang pantay ni Bongo dyan. Akala ko nga nung naging senador si Bongo, mawala na siya. Sabi ko, meron na akong access. Mas lalong dumikit. Si Bongo halos, punasan lang yung puti Digong Talagang boy yan Boy. House boy. Siloso yan si Bongo. Hindi ka pwedeng makalapit sa kanya. Dadaan ka talaga sa kanya. Kaya magkalaban sila ni Sara at saka si Pulong. Hindi sila nakakadiretso sa tatay niya. Kahit yung mga anak? Oo. Kailangan dumaan sa kay Bongo. Kung yung mga anak hinaharang, di ba? Ako pa kaya. I would not sit on my ass as mayor of the city and allow these things to happen. Flood the city with drugs. You go into the kidnapping business. You oppress people. Pero nung panahon talaga ni Digong sa Davao, sir, okay talaga ang Davao? Yes. But sabi ni Trillanes kasi is one of the dangerous city. Not during Digong's time. Mayroon silang kinumpisal ni Digong sa akin na tinulak niya sa helicopter yung isang tao Nagalit sa kanya yung piloto kasi Air Force helicopter. Sabi, Sir, mamamalas kami niyan. Ba't ninyo ginawa yun? Hinulog niya. Meron yung isa ng rape ng bata, parang patay na. Nung mahuli nila, maraming barbecue sticks, pinagbugkos nila. And then, minaso doon sa dibdib. While in the threshold of pain, di ba? Yun ang niligay nila, kinalat nilang mga pamphlet. Ito ang mangyayari sa mga rapist. Mayroon pang isang loob ng bahay, hinapos yung asawa, yung lalaki. Ni-rape yung babae sa harap ng asawa. Nahuli nila Digong. Si Digong kasi vigilante. Kinuha niya yung 38 niya. Sabi niya, barilin mo yung tao. Sir, hindi ko magawa. Ni-rape yung ginahasa yung misis mo sa harap mo. Hindi mo, ayun pagkakataon na. Hindi sir, hindi ko magawa Liga, kinuha niya yung kamay ng tao. Dito lang Pinutukan yung tao, patay yung suspect. Ayan, sabi niya, nakaganti ka na. Mayroon pang isa, pinatawag niya yung nagnakaw. Tinawag yung isang tao. Sabi niya, saan mo dinala yung nakaw? Tinago ko po, sir. Pinalo niya ng martilyo yung kamay. Yung pala pulis yun. Custodian. Isa dinala ko si Osang doon sa kanya, sa Davao. Si Osang? Oo. Yung artista? Oo. Naging kami ni Osang Sabi niya, bye. Sabi niya, Mon, pwede kong hiramin yan. Anong hiramin? Girlfriend ko yan. Matagal kayo nag-iano ni Osang? Secret na. Nagkakita-kita kami ni Osang dito pag naimbita ako sa debate. Meron siyang program noon di ba? Oo, meron sila. Yung Kasama siya doon, nag-cheer sa akin. I will kill more if only to get rid of drugs. In fact, ngayon, malaking yung aking sama na loob in the sense that hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin bilang Pangulo. Yung mga war on drugs, mukhang hype lang In fact, marami na lumalabas ngayon na mga pinapatay nila, mga tauhan ng mga sinusuportahan nila sindikato. Masakit yun sa akin. Kasi akala ko mayroong pagbabago, magkakaroon ng pagbabago. He fell into the trap. He was eaten up by the system, palagay ko, the corrupt system.
mo, anong pakiramdam mo ngayon, Manong mo? Na siyempre, pagkaibigan mo siya, pero eto, andyan siya ngayon, doon sa kinakaharap niya na yung uncertainty ba, kung makakabalik pa ba siya dito? Hindi na siguro makakabalik yan. Kasi pagkakaalam ko, only once a year lang ang hearing eh. Ilang taon na siya ngayon? 81. Halimbawa, once a year, 90, andun pa rin siya. Walang pag-asa. And ako naman, sa pananaw ko, tama lang yung pagkakakulong niya. Dahil nga doon sa marami silang pinatay na karamihan ay mga maliliit lang na tao at saka walang kasalanan. Ang kasalanan lang nila ay biktima sila ng droga. Uy! Si Raymart. Iho, huwag ka na